naroon po yung sasakyan ni Kuya Eds mga kalingap. Yan si Kuya JJ. Ayan, escortan po natin mga kalingap. Uy, lumabas si Kuya Eds. Oh, grabe ang gwapo. Grabe oh. Kuya Eds. Yung mga kalingap, susundan po natin sila, no? Ayan. Lumalaki na talaga si Kuya Eds ah. Grabe. Kaching! Kaching! Sa status ni Kuya Eds. Ay, okay na. Papakasalan ko yung panag-agent. Tapos papakaraling ko din. Siyempre. Parehas lang naman kasi ang sistema niya. Hintayin mo pang mag-graduate ng college. O ano ang pinaka, halos parehas lang. Mali ba na lang kung may plano pa silang Muli po, Olives TV. Olives Aravino. Olives TV. At DJ Franz. Ayan pa, dumaan pa kami yung kanya. Sa likod bro, sa likod. Sa likod. Si Kuya Jay. Sa likod! Mga kalingap, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon nga po ay ribbon cutting ng bahay ni Beyonce. And ayan, kasama po natin si Mrs. Si Ate B. And syempre, yan po mga kalingap, si Kuya Eds. Ayan, naroon po yung sasakyan ni Kuya Eds mga kalingap. Yan si Kuya JJ. Ayan, escortan po natin mga kalingap. Uy, lumabas si Kuya Eds. Oh, grabe ang gwapo. Grabe oh. Si Kuya Eds. Yung mga kalingap, susundan po natin sila, no? Ayan. Lumalaki na talaga si Kuya Eds ah. Grabe. Kaching! Kaching! Ang gwapo ni Kuya Eds, ayan no? Grabe. Oh, sino yan? Kala ko si YP. Nandiyan po si Beyonce mga kalingap po. Ayan no. Nagpa-make up po kasi mga kalingap si Beyonce. And syempre, sinamahan po ni Kuya Eds. Ayan mga kalingap po. Ayan. Grabe oh. Nandun sa unahan. Tara mga kalingap at sundan na po natin. Ayan, escortan po natin to si Papa Eds mga kalingap. Ayan. Grabe, congratulations kay Ate Beyonce. Grabe, napaka-deserve niya para sa bahay na yun. Kaya naman masabi mo, Jeris ko sa bahay ni Beyonce. Napakaganda. May panbaga sa taas. Parang ang ganda pala no? Maganda ang pagkakan mo. Kasi second to. Oo. Ano yun? Drone? May drone? Parang may nakita ako na. Anong message mo kay Beyonce? Beyonce. Saan mo? Message ko kay Beyonce. Napaka-bless mo talaga, Beyonce. Una-una, maglabat-labat lagi tayo mag-thank you kay Lord sa mga blessings na dumarating sa ating buhay. And sana, di ka magbago, stay humble and sweet. Sweet kay Papa Eds. Let's go! Let's go! Guys, tara na.
Pwede natin sa bagay pagpanipiran at ipagin na ako. Ano isa pa? Yun ang pinakasalit. Isa na ba ate ko na? Mag-drink ka muna ng cold water. Si mami na naman. 7 ate. Opo. Opo muna. Ayan, mga kalingap. Ayan. Sundan lang po natin si Papa X and si YP. Nandiyan po sila sa loob. Kapit ka. Parang Nick siya, parang ikakasal nito eh. Pwede naman yan, pwede naman yung pakasalan eh. Pwede din. Kasi kaya naman eh. Kaya naman yung Tapos mag-ano? kahit pa parehas lang patutunguhan yan. Pag-graduate ko nga, pakasal din. Hindi, magpakasal naman yan. So, magpakasal na pag nag-18. Tapos sa kanya pag-aralin. Ang ano lang naman yun, yung family planning nila. Kung mapubuntis na yun, nag-aaral pa yun. Kung ganun ba, family planning. Pero kung ako lalaki, tapos may pera mo na din ako kasi may savings mo rin ako kasi sa vlog, maganda mo na din yung savings. Yes, kung ako lang lalaki, guys, kung ako kayo sa status ni Kuya Eds, ayaw ko na, papakasalan ko rin pa nag-18. Tapos paparalin ko din, siyempre. Parehas lang naman kasi ang system niya. Tayo mo pang mag-graduate ng college. So, ano ang halos parehas lang. Maliban na lang kung may plano pa silang mag-iwalay. Huwag muna. Pero kung decided na sila sa isa't isa, much better na pag nag-18 si Biancy, pakasal. Sa akin naman, oo na siguro. Kasi mas maganda pa din naman yung ma-enjoy muna yung mga dating ko. Dating mo is. Mga ganun. Bagay, pero may edad na kasi siya. Maski pa pala. Siguro after na pagka-graduate ni Biancy. Sa bagay, pinagkaiba yun. si Biancy naman ang mag-decide. Bagay. Pero sabi ko nga, kung ako yung lalaki. Kung ako yung lalaki, Hindi mo na pakakawalan. Ayoko nang pakawalan si Biancy. Mag-decide na talaga ako pa nag-18. Pakasalan ko na yan. Kung yung mga plano niya, gusto niya mag-aral, susuportahan ko na lang. Sige, mag-aral ka. Kasi may naman eh. Maganda man na yung income nila. So, nagiging lang naman tayo, nagiging prosigito tayo mag-aral. Kasi gusto natin makahanap ng magandang trabaho. Yun yung pinaka-point doon. Pero kung ikaw ay may income ka man may savings ka man di ba? Ganun lang naman ang pinaka-point talaga kung bakit tayo nag-aaral. Para makahanap tayo ng magandang trabaho. Yun lang ang pinaka-point talaga doon. Makatulong ka sa pamilya mo. Pero sa ngayon kasi as a vlogger ba, ay medyo maganda man na yung channel ni Kuya Eds. Maganda man na rin yung kita niyan. Talo pa yan yung nagtatrabaho sa sa pulis, kagaya ko pulis. Magkano lang yung sahod ko, pero mas malaki pa din yung kita sa vlog. Kayang-kaya na, sustain. Kumbaga, para sa akin lang, kung ako lang ang lalaki, magde-decide talaga ako para nag-18 si Biancy, papakasal ko. Oh guys, ganun. Ako lang ang tatanungin talaga. Magaya niya ni Mrs. Ilang taon tayong ilang taon tayo mag-boyfriend since 2004 po hanggang 2010. Nag 5 years din naman kami. 6 years. Dahil 6 years 6 years na boyfriend. Yung 6 years na yun, nag-aaral kami noon ng college. At least kami noon, kumbaga parehas naman kami nung nag-aaral noong that time. Kaya okay lang. Sa panahon kasi ngayon guys, si Kuya Edo naman. Ilan taon na ba si Kuya Ed? Para mag-30 na rin yata yan. Ito naman siguro. Hindi, graduate siya ng college eh. Oo, nasa 20 something pa lang naman si Kuya Ed. Ay, si Rob ay 30 na si Rob. Training ko na. Going to 27, 28. Para magkabatch ba lang din sila. Palagay natin nasa 28.
start. Hindi ko matanong kung ilang taon na siya. Pero para sa akin guys, kung ako lalaki, may pera na ako, may income na rin ako, and may savings na ako, hindi na ako magdadalawang isip. Kapag gusto ko yung babae, papakasalan ko na yan. Kung ako yun ha, hindi ko sinasabing ganun ang gawin ni Kuya Eds. Kung ako lang. Tanungin mo din si Kuya Eds kung ano na gusto niya. Ano sagot niya? Di ba natanong natin? Sagot siya kasi mag-iintay pa siya eh. Mag-iintay. Mag-iintay kasi maraming pwedeng mangyari. Nagbabago ang panahon. Pero pag magkasawa na kayo, at least magbago man ang panahon, kayo pa rin. Diba? At least nagbabago man yung panahon. Hinahawakan ka ng marriage contract. Pero yung hindi, iba na kasi yung pag magkasawa mo na. Kasi kahit pa paano. Iba mo na. Legal yun. Kahit ano mangyayari. Asawa mo yun. Hindi Iba na. magbabago. Asawa pa rin. Iba na yung kaysa sa mag-ano lang. Pero magde-decide nga niya si Beyonce kasi siya ang sasagot ng yes. Kasi will you marry me? Siya sasagot ng yes or no. Nasa kanilang dalawa lang. Yun Sa lang, akin naman din. yun lang naman ay opinion ko sa akin. After graduation ng Beyonce, makapag-establish din mo na siya ang career. Sa totoo lang. Iba din kasi yung Hindi, nandiyan na yung career ni Beyonce. Oo. Sa totoo lang, pag yan nag-graduate ng trabaho, tapos nakagraduate ng college, tapos mag-apply siya ng trabaho, yung sahod niya dun sa trabaho niya, kayang-kaya niyang kunin times 3 sa pagpa-vlog niya. Totoo yan guys, totoo yan. Kayang-kaya niyang kunin yun sa pagpa-vlog niya, times 3. Yung i-apply niya ng trabaho, whatever na maka-apply kasi siya ng trabaho na palagay na natin 100,000 yung sahod, kayang-kaya niyang kunin yun sa times 2 or times 3 sa pagpa-vlog. Yun lang yung opinion ko sa kumbaga, kasi ako noong time na yun, kung sa panahon ko yun, hindi ako magdadalawang isip, may sasakyan na si Kuya Eds, kaya-kaya naman na makapagbabahay, and may savings mo na rin. So kumbaga doon na, kaya naman pagsabayin yung nag-aaral si Beyonce habang asawa na siya ni Papa Eds, nakasupport pa rin naman, diba? Gusto talagang asawahin? O ako nga ang tatanungin kasi lalaki ako guys eh. Lalaki ako. Kasi pa nag-aral yan ng college, maraming pwedeng mangyari. Maraming pwedeng dumating ng mga problema, maraming pagsubok yan nadadaanan guys. Pag nag-aaral yan ng college. So may tendency na hindi natin masabi ang panahon, pero hindi ka pa sure. Sa case, sa kung man ang opinion mo na magsisiguro ka na. Oo, pasiguro na ako yan. Kung ako lang. Hindi ko naman alam si Papa Eds. Kung ako lang guys. Ba't magkaiba naman kayo ng opinion? Kaya ba naman kami ng opinion or ng mga decision sa buhay. Pero para sa akin, ganun ang gagawin. Ayan guys, malapit na po kami. Ayan. Sige, dyan yung tawi mo? Malapit na po kami guys. Itong na yan. Ay. Mag-check-up tayo doon. Okay, mamaya mapunta tayo doon. It's mo sila. Ayan. Medyo at least po, medyo malapit na ito. Hindi na kagaya nung sa bahay nila Beyonce, malayo talaga. At least dito, yung Taisan, malapit na. Panagawa na itong kalsada. Bilis na.
Ayan guys, dito lang tayo, hanggang dyan lang tayo pag vlog para at least makapag-upload tayo agad. Hindi na natin ipasilip yung bahay. Ano? Dami na nakabang guys.